Kinumusta ni Grace ang tatay niya dahil masama ang pakiramdam nito na agad namang sinabihan ni Mang Estong na hindi siya magiging okay hanggat hindi nakakabalik sa kanila si Moises dahil natatakot siya na nasaktan niya ang binata katulad ni Christine na baka hindi na siya makabawi pa. Pinaliwanag ng dalaga na tapos na yun at napatawad na siya ng binata pero nakokonsensya pa rin si Mang Estong dahil sa dami ng nagawa niyang kasalanan kay Moises ay kahit napatawad na siya ay hindi pa rin yung sapat kaya hindi siya titigil hanggat hindi siya nakagagawa ng paraan para makabawi siya sa binata na yun na lang ang paraan para makabawi siya kay Christine na hindi niya man ito nailigtas ay may magagawa pa siya para sa kanyang anak. Sinabihan naman ni Grace na gagawa ng paraan si Rafael kaya kailangan na lang magtiwala na agad namang sinaad ni Mang Estong na hindi siya asa kay Rafael kaya hinawakan ni Grace ang kamay ng tatay niya at sinabihan niyang hindi na nila maibabalik pa ang nanay niya maging si Christine pero makakasama pa nila ulit si Moises na tatlo na lang silang natitira kaya hindi na papayag si Bossing na mabawasan pa sila ng isa. Habang naglibot naman sila Lorenzo sa resort niya kasama sila Jaime kung saan pinakita niya yung site na pagpapatayuan niya ng casino para panghikayat sa mga investors nila na namangha naman si Jaime dahil sa ganda ng lugar na agad niyang sinabihan si Lorenzo na perfect para sa family reunion nila. Sabay pinuri naman niya si Justine dahil sa magandang pagkakakwento niya kay Moises na killer si Rafael na siya mismo ang pumatay sa nanay niya na yun ang namana niya sa kanya. Tinanong naman ni Justine kung papaano nila ipapaalam sa daddy niya na andoon si Moises na agad namang sinaad ng matanda na sisiguraduhin niyang malalaman niya. Sabay pinaalala niyang malapit na ring magkaanak si Justine at tinanong niya kung anong plano niya kaya naalala niya yung pakiusap ni Felicia na huwag niyang sabihin kay Jaime ang tungkol sa plano nila ng mami niya na aalis sila ng bansa dahil siguradong sasaktan siya ni Jaime. Pinaliwanag ni Justine na paninindigan niya ang bata para maipagpatuloy ang lahi nila na sisiguraduhin niyang mapapalaki niya ng maayos na hindi tutulad sa daddy niya na kinatuwa ni Jaime. Sabay inutusan niya si Justine na puntahan muna niya si Moises. Agad namang kinuha ni Moises yung tinidor na nasa pagkain niya. Nagagawa siya ng paraan para mabuksan niya yung pintuan. Nang makipagkita naman sila Grace kay Melanie ay humahagulgol ang dalaga dahil sa pagkamatay ng nanay niya na mas hindi mabibigyan ng hustisya yung nangyari kay Roland na pinasigurado naman ni Mang Ernesto na itutuloy nila yung naiwan niyang laban. Sabay sinabihan ni Grace na kakampi nila ang Diyos na saktong tumawag naman si Divine kay Grace dahil yun ang ginagamit ni Rafael na pang-contact niya sa kanya kaya agad nagpakilala ang dalaga na agad tinanong ni Divine kung kasama niya si Rafael dahil kailangan niyang makausap na agad namang pinaliwanag ni Grace na pumunta siya kay Eleazar para humingi ng tulong dahil may tumangay kay Moises at dadalhin siya kay Jaime. Sinaad naman ni Divine na wala si Moises kay Jaime kaya nagulat si Grace na agad niyang tinanong kung alam niya kung nasaan ang binata. Sinaad naman ni Divine na nilagay si Moises sa yate ni Mayor Lorenzo at dahil malalaman ito ni Mang Estong ay siya ang gagawa ng paraan para makuha niya ang binata. Habang nagiinuman naman ang mga tauhan ni Mayor Lorenzo ay dahang-dahang lumabas ng pintuan si Moises nang magkaroon ito ng pagkakataon at umakyat sa taas ng yate nang sakto namang dumating na si Justine. Hanggang kailan mabubulag si Justine sa pangmamanipula ni Jaime? At may pagkakataon pa kaya siyang magbago at maitama ang kanyang mga pagkakamali na magagawa pa niyang makabawi kay Moises at sa kanyang ama? Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang nalalapit na pagtatapos ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga huling episode. Marami pong salamat.